Sa panahon ngayon, kapag may 20 pesos ka sa bulsa, ano ang una mong naiisip? Pamasahe, merienda o kaya'y pandagdag sa kulang mong sukli? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng 20 pesos ay kayang maging 500 pesos, 1,000 pesos o minsan pa nga ay 2,000 pesos? Oo, tama po ang narinig ninyo mga kabarya. Hindi po ito kwentong pantasya. Hindi rin ito panluloko. Ito ay totoong nangyayari sa maraming Pinoy, mga ordinaryong tao na minsang minamalit ang barya pero ngayon nakaranas ng kakaibang swerte dahil lamang sa isang pirasong 20 peso coin. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung bakit may mga taong handang bumili ng 20 peso coin sa presyong hindi mo aakalain. Ano ang tunay na dahilan sa likod nito at kung hanggang saan nga ba maaring makarating ang iyong etnib. Ano nga ba ang 20 peso coin at bakit ito espesyal? Ang 20 peso coin ay bahagi po ng New Generation Currency Coin Series ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Inilabas ito noong 2019 bilang kapalit ng dating papel na 20 piso. Sarap ng barya ay makikita po si Pangulong Manuel L. Quezon, isa sa pinakamalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa likod naman nito ay ang nilad, isang uri ng halamang tubig na pinaniniwala ang pinagmulan ng pangalang Maynila. Hindi lamang ito mga disenyo, ito ay simbolo ng kasaysayan, identidad at kultura ng Pilipino. Mula pa lamang sa itsura nito, masasabi po nating hindi po basta-basta ang barya na ito. Ngayon ay bakit po ba may mga taong handang magbayad ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos? Dito po nagiging interesting ang kwento. May mga individual na naniniwala na ang bagong labas na barya ay may dalang swerte. Ayon po sa kanila, ang unang batch ng bagong currency ay parang simbolo ng bagong simula. Isa po sa kanila ay isang taong kolektor na naging viral dahil sa kanyang kakaibang paniniwala. Para po sa kanya, ang bagong 20 peso coin ay meron daw pong enerhiyang positibo. Kapag may bagong labas na barya, iniipon daw niya ito at lagi niyang dala sa kanyang wallet o bag. Sapagkat ayon sa kanya, simula nang gawin niya ito, sunod-sunod ang kanyang swerte sa buhay. Dahil dito, nag-alok po siya ng 500 pesos kada piraso ng 20 peso coin. Kaya hindi po ito biro, may mga pumayag at may mga nakinabang. Ngayon ay paano naman po naging 50,000 pesos ang 2,000 pesos? Isang araw, meron pong isang tao at naganap po siya ng mga taong may hawak na 20 peso coin. Hindi nagtagal may mga nag-message sa kanya. Isa sa mga nakausap niya ay isang taong nangangailangan ng pera para sa upa sa boarding house. Nagkasundo sila sa meet-up. Kaliwaan, cash agad. Isa-isa po niyang binili ang mga barya hanggang makumpleto po niya ang 100 piraso. Ibig sabihin, 20 pesos times 100 equals 2,000 pesos. Pero ang binayad po niya ay nasa 50,000 pesos. Ayon sa kanya, hindi po siya lugi dahil ramdam daw po niya na bumabalik sa kanya ang kanyang swerte. May kumita rin ba talaga sa 20 peso coin? Oo, hindi lamang po isa. Sa Tanay Rizal ay meron pong isang tao, isang ordinaryong mamamayan na kumita po ng mahigit 100,000 pesos dahil po sa 20 peso coin. May duman raw sa kanilang lugar na nagtatanong kung may lumang barya. Dala po niya ang kanyang wallet at dito po niya nakita ang ilang 20 peso coins. Nagalok po ang buyer ng 1,000 pesos bawat piraso. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niya ng pera, lalo na noong panahon ng pandemya. Dito po nagsimula ang lahat. Nang malaman po niya na may merkado or market pala dito, naghanap po siya sa mga kamag-anak at kaibigan. Sumali rin siya sa mga coin collector groups sa Facebook. Dito po niya natuklasan na may mga taong handang bumili ng 20 peso coin sa halagang 500 pesos pataas. Ngayon ay ano po ba
ang totoong halaga ng 20 peso coin base sa materyales? Dito tayo magiging malinaw. Ang 20 peso coin ay binubuo po ng copper-plated steel ring, nickel plate at saka nickel-plated center. Ibig sabihin wala po itong gold o silver content. Sinusubukan pa nga itong idikit sa magnet at oo, kumakapit ito. Ibig sabihin ordinaryong metal lamang ang laman nito. Kaya kung tutuusin, wala po itong intrinsic value na magpapataas ng presyo nito sa ganitong antas. Kung ganon, ay bakit mahal? Ano nga ba ang tunay na dahilan ng mataas na presyo? Wala pong ang kasagutan po dyan ay ang paniniwala at emosyon. Para sa ilan, ang 20 peso coin ay simbolo ng swerte, paalala ng bagong simula at koleksyon na may sentimental value. May mga tao ring naniniwala na kapag iningatan mo ang isang bagay na bago at bihira, babalik ito sa iyo bilang biyaya. Sa Tabaco City, Albay, meron pong isang tendero na araw-araw humahawak ng maraming barya dahil sa kanyang sari-sari store at pagiging taga-remit ng STL. Unti-unti po niyang tinabi ang mga 20 peso coins hanggang sa napamahal na ito sa kanya. Para sa kanya, ang koleksyon ay hindi lang pera. Ito ay pampaalis ng stress, alaala at parang pamilya na rin. Ngayon ay may masamang epekto ba ang pangungolekta ng barya? Ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pangungolekta ng legal tender coins ay hindi po ipinagbabawal, pero hindi rin hinihikayat. Kapag maraming barya ang nawawala sa sirkulasyon, posible pong tumaas ang presyo ng bilihin. Kailangang mag-mint ulit ng bagong barya, dagdag gastos po ito sa gobyerno. Kaya malagang balanse lamang po ang koleksyon. Ngayon ay ano po ba ang aral na ating mapupulot sa kwentong ito? Hindi po lahat ng mahalaga ay agad nakikita ang halaga. Minsan ang tingin nating maliit ay meron po itong dalang malaking oportunidad. Ang 20 peso coin ay hindi lamang po barya. Ito ay simbolo ng diskarte, paniniwala, tiyaga at saka tamang timing. Para po sa akin ay hindi naman po masama ang mangolekta. Hindi rin masama ang pagkita or pagkakitaan ito. Pero dapat malinaw po sa lahat na hindi ito garantisadong paraan ng kita. May mga pinalad pero syempre may mga umasa rin ng sobra. Kung gagawin man ito, gawin dahil sa hilig, hindi dahil sa pag-asa na yayaman agad. Ang tunay po na halaga ng 20 peso coin ay wala po sa metal nito, kundi sa kwentong dala nito sa bawat Pilipino. Marami pong salamat sa panunood.